Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Sa kaguluhan na nangyayari sa atin, isa sa mga dahilan ay dahil hindi tayo marunong sumunod. Basic po yan na tayo habang lumalaki, nung isinilang tayo, wala tayong kamuang-muang, at basic po yung madisiplina tayo sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng mga magulang o ng mga guardian na dapat marunong tayong sumunod. Kapag bata pa lang, nasanay na tayo na sumuway ng sumuway, pagdating ng araw, tayo ang magbabago ng mga batas sa ating lipunan na hindi ikabubuti ng ating pong lipunan. Sa ngayon nga, sa mga nangyari, buti medyo tahimik ngayon, pero lagi nilang naririnig natin, according to rule number 1, number 2, amendment number 2, number 3, di ba parang sa dami ng amendment, nawala na yung pinaka-rule. Sa dami ng gusto nilang baguhin dahil gustong i-adjust ng i-adjust ayon sa kanilang mga personal na interest. No? Kaya naguguluhan tayo. Maging sila, gulong-gulo na rin. O, dito ang tingin. Yan. Kaya sabi ko, di ba, pag walang gagalaw kasi talagang makukuha attention ninyo no? Kasi talagang doon tayo nagkakaproblema dahil sa pagsuway, mga simple traffic rules, mga simple rules sa kalye, bakit na nagkakaproblema? Bakit hindi maayos-ayos? Ngayon, mapapasokan na, puro traffic na naman tayo dito sa Juan Luna dahil lang hindi tayo marunong sumunod. Maging mga estudyante natin, di ba? Meron namang pedestrian lane. Pero pag lumabas, wala nang rules, tawid kung tawid. Minsan hindi na natin pinapansin kasi, nasanay na tayo na sumuway, nasanay na tayo na mag-adjust sa atin ang rules. Ang mga batas ay ginawa para sa kabutihan natin. Ang batas ay ginawa para sundin natin dahil ito ang magdiligtas sa atin. Kaya nga maging si Kristo, siya mismo nagsasabi na naparito siya hindi para pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at tuparin ito. Hindi siya pinanganak para baguhin at alisin yung 10 utos ng Diyos. Naparito siya para ipaliwanag at ang pagpapaliwanag, ang mas magpapatibay nito ay yung pagsasabuhay.
So, kung tayo man ay nahirapan, hindi dahilan yan para i-adjust ang mga batas o kautusan na wala pa man tayo sa mundong ito, naririyan na. So muli, no? Bakit merong kaguluhan? Kasi merong nagbabago o pilit na binabago ang mga rules, ang mga batas, kung kaya maging tayo nito na. Kaya sana po, balikan natin ulit ano yung pinaka-basic, ano yung pinaka-mahalaga na dapat natin munang unawain. Intindihin muna natin bago natin sikaping baguhin. So muli, wala isa man sa atin dito, maging si Kristo ang nagsasabi ng sino mang magbago sa kaliit-liitang sa mga batas ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Kung makakarating tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, sikapin nating isabuhay, huwag natin baguhin. Pero yung responsibilidad, tandaan niyo po, responsibilidad nating ituro kung ano ang utos ng Diyos. Amen?